Dominant Protector. Credit to the author. 2,961-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bago maging isang practitioner, posible na ganap na gumaling pagkatapos ng putol na binti, ngunit pagkatapos ng paggaling, bihira itong makapagsanay, at kailangan itong maging isang metal attribute practitioner. Mas bihira pa ang makapag-practice to the earth class. Lalo na sa isang sinaunang sekta tulad ng Dark Palace, kung saan kakaunti ang mga mapagkukunan at kakaunti ang mga disipulo. Napakahirap para sa nakaitim na elder na makahanap ng kahalili, at ngayong bigla niyang nakita si Irving, natural na mayroon siyang ideya. Siyempre, kung siya ay makakakuha o hindi ng isang alagad ay depende pa rin sa intensyon ng Grand Elder. Master, ituturing ko ang grade 3 Great Recovery Pill bilang isang regalo para sa iyo bilang isang alagad. Ipapakita ko ang aking anak na paggalang sa iyo. Mabilis na sabi ni Irving. Tatanungin kita. Mas maganda na ngayon ang tono at ekspresyon ng naka-black shirt na elder. Ikinawi niya ang kanyang kamay kay Irving na sinasabi sa kanya na huminahon bago umalis para tumawag. Ang matandang Hale, sa kabilang banda, ay nagbigay ng malaking thumbs up kay Irving. Sa isang sinaunang alagad ng sekta tulad ni Irving, tiyak na uunlad ang bahay ni Hale. Gaano man niya ito tingnan, isang magandang deal na makabawi ng isang 3rd grade Great Recovery Pill nang walang anumang pagsisikap at kumuha din ng isang alagad na ipinagmamalaki niya. Gayunpaman, ang Grand Elder ng Dark Palace ay arbitrary, kaya ang nakaitim na nakadamit na Elder ay kailangang humingi ng mga tagubilin. Gayunpaman, hindi masyadong nakialam ang Grand Elder sa pagkakataong ito. Tumango siya at sumang-ayon, dahilan para gumaan ang pakiramdam ng nakaitim na nakasuot na matanda. Maaari kitang kunin bilang aking alagad, ngunit maaari kang sumama sa akin sa Dark Palace sa loob ng ilang araw. Pupunta ulit ako sa bahay ni Terence bukas ng umaga, gusto mo bang sumama? Tanong ng matanda na nakasuot ng itim na damit. Oo, syempre pupunta ako. Kahit saan pumunta si Master, pupunta ako. Mabilis na sabi ni Irving. Okay, since that's the case, I'll stay at your house for the night. Bukas ng umaga, pupuntahan kita ni Terence at kukuha ng pills. Tumango ang nakaitim na matanda, nasiyahan sa sagot ni Irving. Gabi na, Sky Elixir Sect. Sa loob ng silid ng makalangit na silkworm transformation, ang maliit na Peach ay matagal nang nakatulog. Samantala, si Teresa ay nakaupo sa kanyang upuan, naglilinang gaya ng dati. Gayunpaman, biglang gumalaw ang bintana, na nagdulot ng napakaliit na tunog. Kung ang isa ay hindi nakikinig ng mabuti, hindi nila ito mapapansin. Pasok, binuksan ni Teresa ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi. Sa sumunod na sandali, isang taong nakasuot ng itim ang pumasok sa silid ni Teresa. Isa itong babaeng nakamaskara sa night suit. Gayunpaman, hindi siya nagbigay ng anumang aura, tulad ng isang patay na tao. Kung hindi niya sinasadyang gumawa ng ingay, kahit si Teresa ay malamang na hindi mapapansin ang kanyang pagdating. Itinago niya ang kanyang lakas sa isang lawak na mahirap para sa iba na matuklasan ito. Bati ni Teddy sa binibini. Ang woman in black ay lumuhad ng may paggalang sa paanan ni Teresa, ngunit ang kanyang boses ay malamig at walang pakiramdam. Munting paru-paro, bakit bigla kang bumalik? May importante ba? Napansin ni Teresa na kakaiba na si Teddy ay babalik sa oras na ito. Bagamat ang lakas ni Teddy ay kapareho ng kanyang Heaven Class late phase peak at maging ang ninuno na si Charlie ay mahihirapang matuklasan siya kapag pinigilan niya ang kanyang lakas, bihira pa ring ipatawag ni Teresa si Teddy para ilihim ito. Si Teddy ay isang ulila na iniligtas ni Teresa noong siya ay bata pa. Bago kinuha ni Teresa ang Sky Elixir Sect sa edad na 8 taong gulang, siya ay palaging katulong na babae ni Teresa. Gayunpaman, siya ay nilinang at napabuti kasama si Teresa. Ang dalawa sa kanila ay nagbahagi ng mga mapagkukunan ng paglilinang, at ang kanilang bilis ng paglilinang ay halos pareho. Gayunpaman, sa Sky Elixir Sect, kahit ang mga tao ng Teresa Planeta at Langit at Lupa ay hindi alam na si Teddy ay isa ring cultivator. Si Teresa lang ang nakakaalam nito.
Isa ito sa mga trump card ni Teresa. Matapos kunin ang posisyon ng batang master ng Sky Elixir Sect sa edad na 8, namatay si Miller aksidenteng namatay, at ang pumalit sa kanyang posisyon ay si Little Peach, isang ordinaryong babae. Si Teddy ay hindi talaga namatay, ngunit lihim na itinago ni Teresa. Noon pa man ay itinuturing ni Teddy si Teresa bilang kanyang idolo. Ang determinasyon at kalupitan ni Teresa mula pa noong siya ay bata pa, at ang kanyang matulin at mapagpasyang mga aksyon matapos siyang mamuno bilang young sect master, lahat ng ito ay hindi mahahalata na nakaimpluwensya sa pagkamatay ni Miller. Dahil sa halos obsessive na pagsamba ni Teddy kay Teresa, sinubukan niyang gayahin ang personalidad ni Teresa. Gayunpaman, ang tanging natutunan niya ay ang malamig at malupit na hitsura ni Teresa. Kinuha ni Teresa ang batang sect master ng Sky Elixir Sect bilang isang babae, ngunit hindi niya ginawa ang kanyang ginagawa araw-araw. Si Teresa lang ang nakakaalam kung gaano ito kahirap. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Teddy ang mga bagay na ito. Mahilig siyang gayahin si Teresa mula pa noong bata pa siya. Para siyang Teresa, at gusto niyang maging anino ni Teresa. Sa lahat ng mga taon na ito, lihim siyang nagtatayo ng kapangyarihan sa labas, na nagtatayo ng bagong kapangyarihan na iba sa Sky Elixir Sect. Ito ay hindi lamang isang trump card para sa Teresa sa labas, ito rin ang kanyang mga mata at tenga. Bagamat medyo kakaiba si Teresa na biglang hiniling ni Teresa sa kanya na bigyang pansin ang isang lalaking nagngangalang Terence, palagi niyang tinutupad ang mga utos ni Teresa nang walang pag-aalinlangan. Kahit na may pagdududa siya, seryoso pa rin niyang isasagawa ang mga iyon. Miss, si Terence ay dumalo sa salo ng Hidden House Hale at itinayo ng Hidden House Hale. Siya ay nalason at napilayan, ang kanyang mga meridian at energy center ay nawasak. Inilarawan ni Teddy ang kanyang nakita at narinig sa mga araw na ito nang walang ekspresyon. Ano? Sinubukan ng Hidden House Hale na saktan si Terence. Dilat na dilat ang mga mata ni Teresa sa hindi makapaniwala. Hindi ba tagasunod ni Quentin Terence? Nakita niya siya sa Sky Elixir Sect, at mukhang hindi siya ang uri ng tao na magalit sa iba. Bakit niya sinubukang saktan si Terence? Gayunpaman, bago niya may tanong ang dahilan, si Teresa ay hindi namamalayan na nagtanong, kung gayon, bakit hindi mo siya nailigtas? Iligtas mo siya. Hindi ba miss na sabihin sa akin na tumulong lang kapag nasa panganib ang buhay ni Terence? Tanong ni Teddy. Kahit na siya ay nasugatan, ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Ikaw. Hindi nakaimik si Teresa. Masyadong masunurin si Teddy. Ginawa niya ang anumang ipinagagawa nito sa kanya. Hindi kaya magbago ang isip niya. Gayunpaman, hindi gaanong masabi ni Teresa at nasabi lamang niya, ano ang nangyari pagkatapos noon. At pagkatapos, umuwi si Terence, at dumating ang Dark Palace na naghahanap ng gulo. Dahil doon, sinabi ni Teddy kay Teresa ang tungkol sa Dark Palace. Matapos itong marinig ni Teresa, agad siyang napaisip. Kumunat ang noo niya at sinabing, masyadong matapang ang Dark Palace. How dare they question the results of the Sky Elixir Sex test? Oo, kaya naman nagmamadali si Teddy na bumalik at magsumbong. Sabi ni Teddy. Paano ito, bukas, magtatago ako ng isang araw at magpapanggap ka na ako at pupunta ka sa Terence's Villa. Kung ang Elder in Black na iyon ay muling naghahanap ng gulo, kunin mo ang aking token at hilingin sa kanya na humingi ng tawad kay Terence at ibalik ang impyerno sa Dark Palace. Kung hindi, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng Chi Gathering Pill na ipinangako natin sa kanila. Nanlamig ang mga mata ni Teresa habang inutusan niyang mamatay si Teddy. 2,962. Oo, miss. Gagawin ni Teddy ang mga utos ni Teresa nang walang kondisyon. Bagamat medyo nagdududa siya kung bakit hindi pumunta si Teresa at humawak nito mismo, ito ang responsibilidad ng Sky Elixir Sect at hindi na kailangang itago ito. Isa pa, isang araw nang nagtatago si Teresa, at hiniling niya kay Teddy na lumabas. Hindi ito para itago, kundi para ipaalam sa Sky Elixir Sect na lumabas si Teresa para harapin ito. Kaya bakit niya pa ito ginawa? Hindi ito maisip ni Teddy. Sabihin mo sa akin ang lahat tungkol kay Terence kapag nakabalik ka na, iwinagayway ni Teresa ang kanyang kamay, sinabihan si Teddy na umalis.
Hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa mga pinsala ni Terence. Pagkatapos ng lahat, nakita niya kung gaano kabilis gumaling si Terence. Pagkaalis ni Teddy, namula ang mukha ni Teresa. Bumantong hininga siya at bumulong, kung pwede lang sana ang buhay ay tulad ng una nating pagkikita, pero ngayon, mas mabuting mamiss ang isa't isa kaysa makita ang isa't isa. Hindi mapakali si Terence pagkatapos umalis ang elder. Nag-alinlangan siya at kinuha ang phone niya. Gusto niyang tawagan si Teresa, ngunit mabilis niya itong pinatay. Ang kanyang kapalaran sa Teresa ay maaaring matapos sa pagtatapos ng pagsubok ng Sky Elixir Sect. Magkampi silang dalawa, at hindi maganda para kay Terence na makipag-ugnayan sa kanya ng madalas. Ang ninuno ng Charlie ay malinaw na hindi isang mabait na tao. Kapag nalaman niyang nakikipag-ugnayan siya kay Teresa, baka kalagkarin niya si Teresa pababa. Kaya, nagpa siya si Terence na tawagan si Sian. Boss Terence. Natanggap ni Sian ang tawag ni Terence at tuwang-tuwa siya. Boss Terence, matagumpay ba kayong nakabalik ni Quentin? Namiss ko kayo. Kapag hindi ako abala saglit, bibisitahin kita. Sian, huwag muna natin pag-usapan to. Tanungin kita, gaano kalakas ang Dark Palace? Pinutol ni Terence si Sian at direktang nagtanong. Ang madilim na palasyo. Boss, bakit bigla mo na lang natanong ito? Natigilan si Sian, pero sumagot pa rin siya ng matapat. Ang Dark Palace ay isang sinaunang sekta, tulad ng bahay ni Shalom, pareho silang mga bottom tier na sinaunang puwersa, ngunit kahit ganoon, marami pa rin silang mapagkukunan, at mayroon silang Sky-class late phase peak masters. I see. Tumango si Terence. Sky-class late phase peak kahit hindi siya nasugatan, hindi pa rin niya ito makakalaban. Tila mas malakas ang sinaunang antas kaysa sa nakatagong antas, kung gayon, maaari bang kumilos ang sinaunang antas ayon sa gusto nila sa mortal na mundo? Ito ay tiyak na hindi gagana. Agad naman itong itinanggi ni Sian. Gayunpaman, kung ito ay may kinalaman sa iyong mga personal na interes, maaari mong hawakan ito sa mababang paraan hanggat hindi ka papatay ng sinuman. Ito ay hindi isang mahirap na panuntunan. Ano ang nangyari sa pagitan mo at ng Dark Palace, boss? May nangyaring hindi ka nais-nais, hindi sinabi ni Terence sa kanya ang tungkol sa kanyang pinsala, ngunit sinabi sa kanya ang tungkol sa Dark Palace na humihingi ng mahusay na Cyclic Pellet. Hindi ba't napakawalan diyan ng Dark Palace? Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Nagulat si Sian. Medyo bawal iyon. Ang resulta ng pagsusulit ng Sky Elixir Sect ay napagdesisyonan nila, at binago ng Dark Palace ang mga patakaran ng ganoon na lang. Kapag nalaman ito ng Sky Elixir Sect, hindi sila uupo at walang gagawin. Ang punto ay, mapapansin kaya ng Sky Elixir Sect ang isang maliit na bagay. Mapait na ngumiti si Terence, plus, pareho tayong galing sa isang sinaunang sekta, kaya dapat may mukha man lang tayo, di ba? Hindi ka mahuhulog sa akin dahil ako ay isang palaboy na magsasaka, tama ba? Totoo yan, pero hindi ganoon kaganda ang relasyon ng Dark Palace at ng Sky Elixir Sect. Sabi ni Sian, pero, kung pagbabantaan ka nila na sasaktan ka, wala na talaga kaming magagawa. Kung hindi talaga nila kaya, ibibigay ko sa iyo ang Grand Recovery Pill ko, boss. Nakinabang din kami sa bagay na ito. Kung hindi kami magkakaproblema ng Dark. No need, I have one in my hand. If it really don't work, I'll give it to them and say it's yours. I'll think of a way in the future. Sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Hindi masyadong inisip ito ni Sian, hindi niya alam na nasugatan si Terence, at inisip na nakipagkompromiso lang si Terence dahil ayaw niyang makialam sa sinaunang sekta. Kung tutusin, iba ito sa pagsubok, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa background o status sa panahon ng pagsusulit, ngunit hindi niya magagawa iyon sa totoong mundo. Maaaring nasa ibaba ang Dark Palace, ngunit mayroon silang Sky-class late phase peak masters. Pagkatapos ibaba ang tawag, maagang natulog si Terence. Ang mga gabing walang pagsasanay ay lalong libre. Tungkol naman sa matandang Linford Ford, hindi siya tinawagan ni Terence dahil hindi niya alam kung ano ang lason o kung saan ito ginawa. Ang pagtawag sa matandang Linford Ford ay lalo lamang siyang mahihirapan.
Kinaumagahan, gusto ni Terence na matulog ng mahimbing, ngunit narinig niya ang boses ng nakaitim na elder mula kahapon. Terence, bata, lumabas ka na. Sigaw ng nakaitim na matanda. Kumunat ang noo ni Terence, iniisip na nandito pa rin ang lalaking ito pagkatapos umalis kahapon. Tila hindi katumbas ng halaga ang palusot ni Terence. Si Chester at ang iba ay nagising din, at si Terence ay lumabas ng bilya sa ilalim ng gabay ni Chester. Ang mga tao sa labas, gayunpaman, nagulat sa kanya. Hindi niya inaasahan na makakita ng pamilyar na mukha na nakatayo sa tabi ng nakaitim na nakasuot na elder. Ito ay si Irving. Irving, anong ginagawa mo dito? Sabi ni Chester, nakita si Irving. Hehe, hindi niyo inaasahan to, di ba? Tinanggap na ako ng nakaitim na elder ng Dark Palace bilang disipulo niya. Isa na akong disipulo ng Dark Palace. Terence, gusto mo ba talaga akong patayin? Nagpantasya ka ba na magagawa mong sirain ang Hidden House Hill pagkatapos mong makarecover? Tuwang-tuwang tumingin si Irving kay Terence, haha, hindi mo kaya ngayon, di ba? Naging alagad na ako ng isang sinaunang sekta, at nasa ilalim ako ng proteksyon ng Dark Palace. Tingnan natin kung maglakas loob ka pang hawakan ako. Ngumiti lang si Terence ng malamig, walang sinasabi. Ang Dark Palace ay maaaring mukhang mas malakas kaysa kay Terence ngayon, ngunit isang araw, kapag si Terence ay gumaling at maaaring patayin ang Sky-class late phase peak sa ilang segundo, ang Dark Palace ay magiging wala sa kanyang paningin. Kaya, walang saysay na sabihin ang anumang bagay ngayon. Maaaring maging masaya si Irving sa ngayon, ngunit isang araw, kakailanganin niyang dahan-daang ayusin ang puntos na ito. Oh, andito ka lang para sabihin sa akin ka. Walang pakialam na tanong ni Terence. Terence, ang layunin ng pagbisita ko ay ibigay sa iyo ang mga ilegal na nakuha mula sa pagsusulit. Hanggat ibibigay mo ang recovering pill, hahayaan namin ni Master ang mga nakaraan na lumipas. Tinuro ni Irving si Terence. 2,963. Dahil doon, hindi na niya hinintay na sumagot si Terence at nagpatuloy sa pananakot, or else. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang aking amo ay mula sa sinaunang sekta. Hindi siya comfortable para sa kanya na pumatay ng mga tao, ngunit ito ay maginhawa para sa akin na gawin ito. Hindi ko kailanman nagustuhan sina Cheryl at Yasi sa loob ng mahabang panahon. Tingnan natin ako sa sinaunang sekta ng Bahay York. Malamig na ngumiti si Irving, dagdag pa, huwag mong isipin na maglalakas loob pa rin akong atakihin ka dahil lang sa may Sky-class master ka. Kung may gagawin ka sa akin, hahamonan nito ang buong Dark Palace, at magkakaroon sila ng dahilan para patayin kayong lahat. Kahit na ang ibang mga sinaunang sekta ay hindi sila pipigilan sa paghihiganti. Ang mga salita ni Irving ay mabisyo. Kung hindi papayag si Terence, sasalakayin niya sina Cheryl at Yasi, at binyantaan pa ang mga tao ni Terence na huwag lumaban. Kung sila ay lumaban, ito ay isang pampublikong hamon sa sinaunang sekta na Dark Palace, at sila ay malipol. Kung hindi nasugatan si Terence, kahit na hindi siya kasing lakas ng Dark Palace, hindi niya kailangang magdusa ng ganito. Ngunit ngayon, kailangan niyang ibaba ang kanyang ulo, at si Terence ay walang magawa laban sa walang hiyang paraan ng paggawa ng mga bagay na ito. Sa oras na ito, lumabas sina Cheryl at Yasi sa bilya at narinig ang mga salita ni Irving. Bahagyang nagbago ang mga mukha nila. Bagamat hindi halata, napansin ito ng matalas na pandaman ni Terence. Si Yasi ay palaging ang uri na gustong makita ang mundo sa kaguluhan, ngunit ngayon siya ay pambihirang kalmado. Hindi niya pinabulaanan ang mga salita ni Irving, ngunit tahimik na tumayo sa likuran ni Terence, naghihintay sa kanyang desisyon. Natakot din si Trevor na si Irving at ang iba pa ay bumalik, kaya namamasyal lang siya sa bahay ni Terence nang makita niya itong nakakasakit ng ulo na eksena. Dati, nang pumunta ang Dark Palace kay Terence para sa mga table tasks, hindi ito inisip ni Trevor, ngunit ngayon, sa kanyang pagtataka, ang matanda at si Irving ay nagtutulungan. Sa ganitong sitwasyon, hindi nang ahas si Trevor na humakbang pasulong, lalo na nang sabihin ni Irving na ayaw ng bahay ni York na makialam sa negosyo ng ibang tao. Lalong nag-alinlangan si Trevor. Maaaring may background si House York, ngunit ito ay isang nakatagong antas ng bahay.
Ito ay hindi makatotohanang sumalungat sa sinaunang antas. Ha ha ha. Terence, ano sa tingin mo? Wala ka namang masasabi, di ba? Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, bilasan mong iabot ang mahusay na gamot sa paggaling. Kung hindi, gagawa ako ng hakbang. Kinawayan ni Irving ang kanyang kamay at binyantaan si Terence, sisirain ko muna ang mukha ni Cheryl, pagkatapos ay babuliin ko ang mga binti ni Yasi. Damn it! I hate this big-breasted Yasi the most. After break her legs, I'll smash her chest and make it burst. Maglalakad siya sa harap ko, nakakainis. Kumunat ang noo ni Terence. Wala siyang magawa sa kabastusan at kabastusan ni Irving. Titango na sana siya bilang pagsang-ayon, isang malamig na boses ang nagmula sa likuran nila, isang sinaunang sekta na dumarating sa mortal na mundo para manggulo, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ito? Nagulat ang nakaitim na nakasuot na elder, at gayon din si Terence. Hindi nila namalaya na may dagdag na tao sa malapit. Maging si Trevor, na nagtatago sa di kalayuan, ay nagbago ng kanyang ekspresyon, hindi niya alam kung kailan nagpakita ang taong ito, ngunit kahit isang sky class na tulad niya ay hindi napansin. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naunawaan ni Trevor hindi itinago ng may-ari ng boses ang kanyang lakas, siya ay sky class late face peak. Sino? Sino ka? Nagbago rin ang mukha ng nakaitim na nakasuot na elder kung mararamdaman ni Trevor ang lakas ng taong ito, ganoon din ang nakaitim na nakasuot na elder isang sky class late face peak. Sa isang sinaunang sekta, ito ang magiging pinuno, Grand Elder, o Head Elder. Bakit siya biglang lilito dito? Isang taong nakakakita ng kawalang katarungan. Ito ay isang matikas na young master na nakaputi. May hawak siyang paper fan sa kanyang kamay. Bagamat siya ay mukhang napakatiwala at kalmado, ang kanyang boses ay may tono na nagbabala sa mga estranghero na huwag lumapit sa kanya. Ako ang nakaitim na elder ng Dark Palace, at narito ako sa utos ng Grand Elder na kunin ang mga ninakaw na gamit. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit mangyaring huwag pakialaman ang mga karapatan ng Dark Palace. Ang nakaitim na nakasuot na elder ay mahigpit na nagsalita, ngunit siya ay talagang mahiyain. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang nangungunang eksperto sa mundo ng paglilinang. Stolen goods. Paanong hindi ko alam na ninakaw pala? Sinulyapan ng binata na nakaputing damit ang matanda na nakasuot ng itim at malamig na nagtanong. Ano ang alam mo? Ito ay isang panloob na usapin ng Dark Palace. Maaaring ikaw ay Sky Class late face peak, ngunit sa palagay ko ay hindi natin kailangang iulat ito sa iyo, hindi ba? Kinagat ng matanda na nakasuot ng itim ang bala at sinabi. Natural na wala akong pakialam sa ibang mga bagay, ngunit ang usaping ito ay may kinalaman sa mga interes ng aking sekta. Ang aking makalangit na silkworm transformation ay dapat makagambala. Isinara ng binata na nakasuot ng puting damit ang kanyang papel na pamaypay at malamig na sumulyap sa matanda na nakasuot ng itim na damit. Ang sekta mo. Ano? Ano ka? Sabi mo nasa Heavenly Silkworm Transformation ka. Biglang natauhan ang matanda na nakasuot ng itim na damit at gulat na napatingin sa young master na nakasuot ng puti. Sinasabi mo na ikaw ay ang batang sect master ng Sky Elixir Sect. Tama. Ang gantimpala ng Sky Elixir Sect ay personal naming inisyo. Wala sa madilim na gabing palasyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin. Ang young master na nakaputi ay natural na mamatay si Miller. Siya ay nagmamadaling bumalik magdamag at hindi inaasahan na makakita ng ganoong eksena. Agad siyang lumabas para pigilan ito. Ang nakaitim na nakasuot na elder ay tumingin sa puting nakasuot na young master, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at ayaw. Hindi siya naniniwala na darating ang makalangit na silkworm transformation at personal itong haharapin. Ito ay hindi isang malaking pakikitungo sa lahat. Pakiramdam niya ay maswerte siya at naghinala na ito ang sinaunang tagasunod ni Terence na nakabalat kayo. Ngunit ang lakas na ito ay hindi peke, tama. Gayunpaman, nagtanong pa rin ang nakaitim na nakasuot na elder, sa pagkakaalam ko, ang young sect master na si Miller ay isang abalang tao, paano siya magkakaroon ng oras para sa isang maliit na bagay? Paano mo mapapatunayan ang iyong pagkakakilanlan?
Hindi pa ba ito sapat? Naghagis ng token si Teddy sa matanda na nakasuot ng itim. Kinuha ito ng nakaitim na matanda at tiningnan. Biglang nanliit ang mga mata niya. Talagang ito ang tanda ng pinuno ng sekta ng sinaunang sekta, batang pinuno ng sekta, at mga matatanda. Ang token ay sama-samang pinik ng lahat ng sinaunang tao, kaya natural na nakilala ito ng matanda na nakasuot ng itim. Maging siya mismo ay may tanda na may marka ng isang elder ng madilim na gabing palasyo. Ito ay para din sa kaginhawahan ng mga sinaunang tao kapag lumalabas upang gumawa ng mga bagay, kung sakaling bawain ang templo ng Dragon King at ang isang pamilya ay hindi magkakilala. Kaya naman, hindi na nag-alinlangan ang matanda na nakasuot ng itim na damit. Bagamat ayaw niya, ibinalik pa rin niya ang token kay Miller na mamatay ng may paggalang at ikinulong ang kanyang mga kamao, bati ng nakaitim na elder ng Dark Palace sa Young Sect Master na si Miller. Dahil nakialam ang Young Sect Master na si Miller, aalis na ako. Dahil doon, aalis na ang matanda kasama si Irving. Hindi alam ni Irving kung ano ang nangyayari, ngunit alam niya na ang magandang batang ito ay hindi isang taong dapat guluhin. Ibinaba niya ang kanyang ulo at naghanda na umalis kasama ang matanda, hindi nang ahas na magsabi ng anumang makakasakit kay Cheryl at Yasi. 2,964. Teka, sinong nagpayag na umalis ka? Naging malamig ang tono ni Teddy habang hinaharangan niya ang daan ni Irving na nakaitim na nakasuot ng matanda. Young Sect Master Miller, dahil nakialam ka na, bakit hindi tayo umalis? Ano ang ibig mong sabihin sa pagpigil sa amin? Kumunat ang noo ng nakaitim na matanda. Hindi kaya gusto pa rin ng makalangit na silkworm transformation na ituloy ang bagay na ito. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa kanya. Tinuro ni Teddy si Terence at malamig na sinabi. Ikaw. Matapos marinig ang mga salita ni Teddy, biglang namula ang mukha ng matanda na nakasuot ng itim. Hindi niya akalain na ang makalangit na silkworm transformation ay magpapaluhod sa kanya sa isang buhong na magsasaka. Anong uri ng kahihiyan ito? Hindi mo ba narinig? Kumunat ang noo ni Teddy. Sinubukan niyang gayahin si Teresa. Noong si Teresa ay nasa heavenly silkworm transformation, siya ay isang tao sa kanyang salita. Siya ay malamig at walang pakiramdam. Ito rin ay isang imahe na kinilala ng labas ng mundo. Gayunpaman, hindi alam ni Teddy na si Teresa ay mayroon ding magiliw na panig. Young Sect Master na si Miller, huwag kang masyadong lumayo. Kasalanan talaga natin ang pakikialam sa premyo ng Sky Elixir Sect, pero lahat tayo ay mula sa sinaunang mundo, at palagi tayong nagkikita. Gusto mo lumuhad ako sa isang Wandering Cultivator Jr. Hindi naman ako nagkamali, di ba? Kami, ang Dark Palace, ay hindi pa solvers, galit na sabi ng nakaitim na matanda. Lumuhad ka. 2 salita lang ang sinabi ni Teddy. Irving, tara na. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin. Ang nakaitim na nakasuot na elder ay pumitik sa kanyang manggas at aalis na sana kasama si Irving. Saganang kanya, kahit ang Sky Class Late Phase Peak Masters ay hindi maglalakas loob na umatake ng walang dahilan. Isang nakakadugo na tili ang nagpasikip sa puso ng matanda, halos malaglag sa kanyang dibdib. Gayunpaman, sa susunod na sandali, malapit nang sumabog ang kanyang puso, dahil nabigla siya nang makitang si Irving, na nasa tabi niya, ay nawalan ng braso. Hindi man lang nakita ng nakaitim na nakasuot na elder kung paano ginamit ang makalangit na silkworm transformation, at nahulog ang braso ni Irving. Kung hindi ka luluhod, wala akong pakialam na baliin ang iyong mga binti at lumuhad para sa iyo. Narinig ko na naglilinang ka ng tinatawag na 1,000 paa, sabi ni Teddy na walang pakialam. Pagputol ng binti para sa paglilinang. Gayunpaman, maaari kong putulin ang iyong mga binti ng lubusan, at pagkatapos ay siguro kung maaari mo pa ring Linford angin ang pamamaraan ng 1,000 legs. Dahil doon, itinuro ni Teddy ang kanyang daliri, at isang ball ang apoy ang lumabas mula sa kanyang kamay, na dumapos sa naputol na braso ni Irving at naging abo. Ang braso ko. Namilog ang mga mata ni Irving nang makita niyang naging alikabok ang braso nito.
Nauna siyang bumagsak sa ulo ng lupa. Pinagpapantasyahan pa niya ang pagbabalik ng braso niya sa ospital, pero ngayong naging alikabok na ito, ano ang nariyan para maibalik iyon? Siya ay magiging isang may kapansanan na isang armadong tao sa hinaharap. Sa pag-iisip na iyon, paanong hindi hihimatayin si Irving? Bagamat magaling siya sa leg techniques, bilang isang cultivator, ang pagkawala ng braso ay isang nakamamatay na pinsala. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa noo ng matanda na nakasuot ng itim. Totoo nga ang mga tsismis mula sa labas ng mundo. Ang makalangit na sekta ng Uod ay isang malupit at walang awa na tao. Bagamat mukha siyang gwapong young master, malamang na totoo ang mga tsismis tungkol sa paghahanap niya ng magandang babae bilang kanyang cultivation vessel. Mula sa pamamaraang ito, makikita na siya ay isang walang awa na tao. Ano? Anong uri ng apoy ito? Paano ito nagkaroon ng ganoong kataas na temperatura? Ito ba ay apoy ng tableta? Gulat na tanong ng nakaitim na matanda. Gayunpaman, medyo natarante rin siya, hindi tama iyon. Hindi ito dapat maging pilfire. How can a pilfire be so powerful? Sa pagkakataong ito, nagulat din si Terence sa gwapong binata na nakaputi sa harapan niya. Muntik na niyang ibulalas ang namumuong apoy. Ang gwapong binata na nakasuot ng puti ay talagang gumagamit ng forging fire. Ang pagpanday ng apoy ay talagang magagamit bilang isang catalysta para sa isang martial technique. Talagang nagkaroon ito ng napakataas na temperatura. Kahit na ang mga katawan ng mga magsasaka ay maaaring masunog hanggang sa abo. Ngunit, kahit gaano siya kainahinala, hindi niya ito masabi ngayon. Ang biglaang paglitaw ng makalangit na silkworm transformation ay nabagabag kay Terence, higit pa kaysa sa hitsura ni Trevor kahapon. Naiintindihan na may relasyon si Trevor kay Carla, ngunit paano ang pagbabago ng makalangit na silkworm? Maniniwala si Terence na ang pagbabago ng makalangit na uod ay pinalakas ng impluwensya ni Harry, ngunit ang layunin ng makalangit na uod ay tulungan siya. Medyo unrealistic York, N. Hindi kaya ang makalangit na silkworm transformation ang tanging dahilan kung bakit siya narito? Upang itaguyod ang pagiging patas ng paglilitis ng makalangit na elixir sect. Ito ay isang maliit. Hindi ka panipaniwala, tama. Tiningnan niya ang makalangit na silkworm transformation na tila pamilyar ngunit hindi pamilyar sa parehong oras. Pinilit ni Terence ang kanyang utak, iniisip kung nakilala na ba niya ang magandang batang ito. Gayunpaman, nabigo si Terence nang malaman niyang walang ganoong tao sa kanyang alaala. Mukhang pamilyar ito, ngunit hindi talaga alam ni Terence kung ano iyon. Pero hindi nakakagulat ibang babae si Teresa sa suot ng lalaki, kung tutuusin. Magkamukha sila, at higit pa kapag nakadamit bilang lalaki, ngunit sila ay dalawang tao, kung tutuusin. Ilang beses din silang nagbago, kaya natural na hindi sila makilala ni Terence. Gusto mong subukan? Malamig na tanong ni Teddy. No. I don't. Yutil-yutil na sabi ng nakaitim na nakasuot na elder, namumutla ang mukha. Si Irving ay isang Earth Class early phase, at kahit na siya ay Earth Class late phase peak, siya ay walang iba kundi isang piraso ng cake sa harap ng makalangit na silkworm transformation. Ang problema ay habang ang makalangit na silkworm sect ay tila nasa kanang bahagi, sila ay talagang napakalakas. Kahit na alam ng ibang mga sinaunang sekta na gumagawa sila ng malaking kaguluhan sa walang maglalakas loob na magsabi ng kahit ano. Ito ay isang napakasinaunang sekta, sino ang handang tumayo para sa isang mababang antas ng Dark Palace? Depende yan sa performance mo. Sabi ni Teddy. Ang mukha ng matanda na nakasuot ng itim na damit ay naging pula mula sa puti, ngunit sa huli, napagtagumpayan niya ang pakikibaka sa pag-iisip at lumuhad sa lupa na may kaba. Sinabi niya sa makalangit na silkworm transformation. Young Sect Master Miller, mangyaring iligtas ako. Nandito ako sa utos ng Grand Elder. Nagkamali ako. Hindi na ako makikialam sa negosyo ng Sky Elixir Sect. Hindi ako, siya. Itinuro ni Teddy si Terence, hindi nagpakita ng anumang reaksyon sa mga aksyon ng nakaitim na damit ng matanda. Terence,
Nagkamali ako? Pasensya na, hindi ko na uulitin, mangyaring sabihin ang isang bagay. Alam ng matatandang itim na damit na kung hindi nagsalita si Terence, hindi matatapos ang bagay na ito. Hindi niya alam kung bakit kailangang tanungin ng makalangit na silkworm transformation si Terence para sa kanyang opinyon, ngunit kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari. Ayaw palayain ni Terence ang matanda, ngunit ang tumayo para sa kanya ay ang young master ng Sky Elixir Sect, kung tutuusin. Hindi siya ganoon kalapit sa kanya, at hindi rin siya makalayo. Tumanggo siya, dahil nagkamali ka, pagkatapos ay mawala ka at huwag ka nang babalik pa. 2,965. Oo, oo, oo. Ang nakaitim na nakasuot na matanda ay parang isang maliit na sisiw na tumutusok sa kanin, walang tigil na tumatango. Lahat ng naruroon ay nakatingin sa dramatikong eksenang ito, lalo na si Lolo Pitts at ang iba pa. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng makalangit na silkworm sect. Kung ito ay para sa pagiging patas ng pagsubok, maaari na lang nilang parusahan ng direkta ang itim na elder, at hindi na nila kailangang pakialaman ang damdamin ni Terence. Pero ngayon, parang si Terence ang pangunahing tauhan. Ito kaya ang paraan ng Sky Elixir Sect para ay pakitang inuuna ang trial taker. Para mas maraming trial takers ang magtiwala sa kanila at makasali sa susunod na trial. Dahil pinatawad ka ni Terence, hahayaan ko na ito sa pagkakataong ito. Huwag mo nang hayaang mangyari ulit ito. Babala ni Teddy. Oo, young sect master me. Please rest assured. Mabilis na saad ng nakaitim na matanda at hinaila si Irving mula sa lupa. Maaaring nawawala ng braso si Irving, ngunit nasa kanya pa rin ang kanyang mga binti. Hindi ito makakaapekto sa kanyang 1,000 kick training, young sect master Miller, aalis na ako ngayon. Sandali, muling naglabas ng dalawang salita si Miller na nagpalundag sa puso ng nakaitim na matanda. Young sect master Miller, may iba pa ba? Maingat na tanong ng nakaitim na matanda. Ayos ka lang, pero hindi. Hindi pa siya nakaluhod. Sabi ni Teddy. Siya lang ang alagad ko. Wala siyang kinalaman dito, di ba? At saka, nahimitay na siya. Walang magawang tanong ng nakaitim na matanda. Di ba ngayon lang kayo nagkampihan? Tanong ni Teddy. Ito. Magaling. Ang nakaitim na nakasuot na elder ay walang pagpipilian kundi ang sampelan ang likod ng leeg ni Irving na gumising sa kanya. Guro, iligtas mo ako. Nagising si Irving at sumigaw sa takot. Tumigil ka na sa pagsigaw, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Terence, pagkatapos ay ilalayo kita. Ang nakaitim na nakasuot na matanda ay ayaw nang manatili sa nakakahiyang lugar na ito, kaya't mabilis niyang sinaway. Kahit na ang mga tao sa Dark Palace ay magaling sa pagbabago ng panig at pagiging walang hiya, hindi sila maganda. Natigilan si Irving, naguguluhang nakatingin sa nakaitim na matanda, lumuhad kay Terence. Ibigay mo sa kanya. Galing tayo sa isang sinaunang sekta. Nakaluhod na nga ako hindi ka pa rin. Bakit ang dami mong kalokohan? Bilisan mo. Galit na sabi ng nakaitim na matanda. Bahagyang natigilan si Irving, ngunit ang malamig na tingin sa mga mata ni Teddy ay nagpanginag sa kanya. Ayaw niyang sumuko, ngunit lumuhad pa rin siya sa harap ni Terence. Ang kahihiyang ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Bakit? Isa na siyang alagad ng sinaunang sekta, bakit lumuluhod pa rin siya sa isang freelancer na si Terence, na natalo sa Hidden House Hale? Ang psychological contrast na ito ay nababaliw sa kanya. Kaninang umaga, siya ay pumunta sa lugar ni Terence na may mataas na espiritu, iniisip na maaari niyang gawing isang babaeng may kapansanan si Yasi sa harap ni Terence, ngunit hindi niya inaasahan na siya mismo ay magiging isang taong may kapansanan na may isang sandata. I'm sorry, it's my fault. Halos mapaiyak si Irving nang lumuhad siya. Inamin niya ang pagkatalo sa harap ni Terence noon, ngunit iba na ngayon. Noon, malakas si Terence, at isa lang siyang mahina. Ngunit ngayon, siya ay isang master at si Terence ay nasugatan, ngunit siya ay lumuhad pa rin at humingi ng tawad.
Ito ay masyadong F***ing nakakapanabak. Tumingin siya sa mayabang na si Irving na nakaluhod sa kanyang harapan, pagkatapos ay sa nakaitim na nakasuot na elder na may berdeng mukha ngunit walang lakas ng loob na magsalita, at pagkatapos ay sa kalmadong mukha ng makalangit na silkworm transformation elder na tila walang pakialam sa kahit ano. Sa wakas ay naunawaan ni Terence ang isang bagay. Kung gusto niyang gumawa ng tunog sa mundo ng malakas, kailangan niyang maging mas malakas. Ang pinakamalaking pinagmumulan ng kumpiyansa ng Sky Silkworm Sect ay ang suporta ng isang malakas na puwersa. Maaaring may Sky Class late phase peak din ang Dark Palace, ngunit tiyak na wala silang kasing dami ng Sky Elixir Sect. Ito ang dahilan kung bakit naglakas loob ang Sky Silkworm Sect na utusan ng nakaitim na nakadamit na Elder. Gaano man siya katatag bilang isang individual, gaano man siya kalakas, hindi niya ito magagawa ng walang malakas na puwersa. Kung ang kanyang mga tagasunod ay pawang Sky Class Masters, at bumuo ng puwersa na maihahambing sa isang sinaunang sekta, maglalakas loob pa rin ba ang Dark Palace na gawin ito? Siyempre, kahit naiintindihan ni Terence ang lahat ng ito, wala itong silbi sa ngayon. Kung ikukumpara sa mga sinaunang sekta, kulang sa pundasyon si Terence. Kung hindi pinalaki ni Terence ang kanyang sariling lakas, hindi niya matutulungan ang kanyang tagasunod na dagdagan ang kanyang lakas. Ito ay isang klasikong halimbawa ng isang tao na umaangat sa tuktok, hindi katulad ng mga sinaunang sekta, kung saan mayroong maraming mga talento at maraming mga paraan upang madagdagan ang kanilang lakas. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Terence na siya ay masyadong naiinip, siya ay nakapasok sa sinaunang antas ng masyadong maaga. Earth Class late phase lang siya, at habang kaya niyang patayin ang Sky Class mid phase sa ilang segundo, Earth Class late phase pa rin siya. Kung siya ay Sky Class, at alam kung paano gumawa ng Chi Gathering Pills, kung gayon ang kanyang mga tagasunod ay magiging Sky Class early phase, pati na rin ba ang Dark Palace na maglalakas loob na gawin ito? Ang kilig sa pakikipaglaban sa mas mataas na antas na kalaban ay nagpawala sa isip ni Terence, at nakalimutan niya ang tungkol sa limitasyon ng antas ng lakas. Pinadama nito kay Terence na hanggat kaya niyang pumatay ng mas mataas na antas ng kaaway, hindi mahalaga ang kanyang antas. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Ang tanging paraan ay upang madagdagan ang tunay na lakas ng isang tao. Young Sect Master Miller, okay na ba? Tanong ng nakaitim na matanda pagkatapos humingi ng tawad si Irving. Ibigay mo kay Terence ang iyong recovering pill bilang paghingi ng tawad. Pagkatapos nito, maaari ka nang umalis. Sabi ni Teddy. Ano? Ang Chi Gathering pill natin. Bakit kailangan? Ang nakaitim na nakasuot na matanda ay ganap na nag-hysterical. Ang makalangit na silkworm transformation ay idiniin sa kanya ng hakbang-hakbang na naging dahilan upang siya ay tuluyang sumabog. We've already apologized. Why should we take out our own things? Hindi ba gusto ng Sky Elixir Sect mo na mapanatili ang patas at hustisya? Bakit kailangan nating ibigay ang pag-aari natin? Nagkamali ka. Kung sorry lang, papatayin kita at hihingi ng tawad sa Dark Palace, okay? Walang ekspresyong sinabi ni Teddy, okay lang kung ayaw mong ibigay sa akin, pero wala akong Chi Gathering Pills. Ito ang desisyon ko. Kinumpiste ko ang isang 3rd grade na tableta. Ano? Ang Chi Gathering Pill. Wala na. Natahimik ang galit na ekspresyon ng nakaitim na matanda. Ang Chi Gathering Pill ay para kay 1 year para madagdagan ang kanyang lakas. Paanong hindi siya magkakaroon nito? Kung walang natira, papatayin siya ng Grand Elder kapag bumalik siya. Sa pag-iisip na iyon, ang nakaitim na nakasuot na Elder ay walang pagpipilian kundi maglabas ng isang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang kamiseta at ihagis ito kay Terence. Mabuti. Bibigyan ka namin ng magandang recovery pill. Hindi pa nakaka-recover ang mga paa ni Terence, at hindi ito komportable para sa kanya na kumuha ng mga bagay. Kinuha ni Chester ang kahon at binuksan ito. Tumango siya, tama, it's the Great Recovery Pill. 2,966. Since that's the case, you can go. Kinawian ni Teddy ang kanyang kamay sa nakaitim na matanda, na nagpapahiwatig na maaari na itong umalis.
Tara na. Ang nakaitim na nakasuot na elder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hinaila si Irving palayo sa lugar na ito ng kalungkutan. Ano ang ibig sabihin ng magdusa ng dobleng pagkawala? Ito ay isang klasikong halimbawa kung ang nakaitim na nakasuot na elder ay hindi gaanong sakam at bumalik sa Dark Palace kasama si Irving pagkatapos uminom ng tableta, hindi magkakaroon ng labis na gulo. Pareho silang Earth Class Masters, at ilang segundo lang bago sila umalis. Nagpasalamat si Terence sa kanila matapos makalayo ang dalawa. Salamat, Young Master Miller, sa pagtataguyod ng hustisya. Kung wala na, aalis muna ako. Tumango si Teddy, tumalikod, at umalis. Siya ay umalis ng tahimik, hindi nagdadala ng kahit isang ulap sa kanya. Tulad ng kung paano siya dumating ng tahimik. Boss, kaibigan mo si Young Sect Master Miller. Tanong ni Jepoy na may pagdududa. Hindi, first time nating magkita. Umiling si Terence. Kung magkaibigan sila, si Quentin nagpunta nga siya sa inn sa Sky Elixir Sect para humingi ng tulong. Ngunit ang peking pagtataksil ni Quentin ni Hale sa bahay ay hindi pa naisa publiko, kaya ang pagbabago ng makalangit na silkworm ay dapat na mas malapit kay Irving, hindi kay Terence. Nandito ba talaga ang makalangit na silkworm transformation para itaguyod ang hustisya? Iyan ay kakaiba, ang batang pinuno ng lipunan ay halatang may kinikilingan sa atin, kung hindi ay hindi niya tayo binigyan ng mahusay na tableta para sa pagpapagaling. Si Sean ay naguguluhan din sa mga pagkilos ng makalangit na silkworm transformation. Kalimutan mo na ito, hindi natin mabasa ang isip ng mga masters ng sinaunang sekta. Dahil maayos na ang lahat ngayon, iyon ay para sa ikabubuti. Kinawian ni Lolo Pitts ang kanyang kamay at lumingon kay Chester, itulak mo si Mr. Linford pabalik. Maangin sa labas. Oo. Tumango si Chester at itinulak si Terence pabalik. Pagkaalis ni Miller, natural siyang pumunta para magsumbong sa Teresa. Ang nakaitim na nakasuot na elder ay dinala si Irving pabalik sa madilim na palasyo, na sinalubong lamang ng galit ng Supreme Elder. Siyempre, hindi sa kanila ito itinuro, kundi sa Sky Elixir Sect. Heavenly Silkworm Transformation, you've went too far. Buti na lang hindi pinakasalan ni One Year ang tatay mo noon, di ba? Kailangan mo bang sugpuin ang Dark Palace ng ganito? Ang Grand Elder ay ganap na sinisi ang kakaibang pag-uugali ng makalangit na silkworm transformation kay One Year. Sinulyapan niya si Wendy, na tahimik na nakaupo sa gilid, at sinabing, Wendy, dahil sa pagkakamali mo noon, ang ating Dark Palace ay naging bottom tier sect. Ang pagbabago ng makalangit na silkworm ay talagang tumutulong sa munting pute na sugpuin tayo. Si Irving, sa kabilang banda, ay labis na nabigla dahil nakita niya ang isang mature na bersyon ng Cheryl dito. At ang Grand Elder ay patuloy na tinatawag siyang B*H, si Cheryl kaya ang tinutukoy niya. Dapat may nakatagong kwento sa likod nito. Napuno ng enerhiya si Irving matapos matuklasan ang sikretong ito. Ito ay isang malaking pagtuklas parang ang Grand Elder ay labis na hindi nasisiyahan kina Terence at Cheryl. Kung siya ay naging disipulo ng Dark Palace, kailangan lang niyang makasama ang Grand Elder at maaari siyang magplano laban kina Terence at Cheryl. Sa isiping iyon, nagsimulang tumawa ng malamig si Irving. Terence? Oh Terence? Hindi mo inaasahan ito, hindi ba? Ako, si Irving, nakahanap ng ibang kakampi dito. Sa susunod, ikaw na ang luluhod at magmamakaawa, hindi ako. Para naman kay Wendy, nahulaan ni Irving na may malalim siyang relasyon kay Cheryl, pero ano? Sa wakas ay naunawaan ni Irving na sa madilim na palasyo, ang Grand Elder ay may kapangyarihang magsalita, at si Wendy ay isang pupi lamang na walang tunay na kapangyarihan. Grand Supreme Elder, tiyak na magsisikap akong Linford Angin at magsisikap na maipasa ang mana sa lalong madaling panahon. Sabi ni Wendy, medyo nanlulumo. Buti naman at marunong kang magsumikap. Ayokong maalis sa listahan ng Dark Palace dahil sayo sa meeting ng Heaven Class. Sabi ng Grand Elder.
Ang balita ng Sky Silkworm sect na sumusuporta kay Terence ay mabilis na nakarating sa Hidden House Hale, at ang tuwang-tuwa na matandang si Hale ay nahulog sa isang ice cellar, na wala ang lahat ng kanyang kaligayahan. Naiintindihan na sinuportahan ng Hidden House York, si Terence, pero kaya ni Miller. Paano ito naging posible? Hindi ba nagkaroon ng sama ng loob si Terence sa Sky Elixir sect? Ang Hidden House natanggap mo rin ang balita, ngunit mas nalito pa sila kaysa sa Hidden House Hale. Hindi ba sila binigyan ni Kuya Harry ng lason? Bakit nandito ang makalangit na Silkworm transformation para tulungan si Terence? Sa puntong ito, maging ang sekta ng Ganshan at sekta ng Golden Bell, na naghihintay ng pagkakataon na habulin si Terence, ay nabuhusan. Gaano man sila kalakas, hindi sila mangangahas na lumaban sa isang sinaunang sekta, lalo na ang isa sa pinakamalakas na sinaunang sekta. Hindi nagtagal matapos bumalik si Miller sa Sky Elixir sect at si Teresa ay tinawag ng Patriarch na si Charlie. Natanggap din ni Harry ang Hidden House of the Rights question, na nangangahulugang natanggap ng ninuno ng Charlie ang balita. Hindi nag-alala si Teresa. Nakaisip na siya ng dahilan at diretsyong pumunta sa kwarto ni Patriarch Charlie. Gayunpaman, ang ikinagalit ni Teresa ay narito rin si Harry. Binabati ng Heavenly Silkworm transformation si Marshall Uncle Charlie. Magalang na bati ni Teresa. Umupo ka. Heavenly Silkworm transformation. Tumango si Patriarch Charlie at sumenyas na umupo at magsalita ang makalangit na Silkworm transformation. Hindi tinanggihan ng makalangit na Silkworm transformation ang alok at umupo sa tapat ng ninuno ng Charlie. Isa itong pribilehiyo na kahit si Harry ay hindi nakuha. Pagkatapos ng lahat, ang makalangit na Silkworm transformation ay ang Young Master ng Heavenly Elixir sect. Marshall Uncle, may kailangan ka ba sa akin? Bagamat ang pagbabago ng makalangit na Silkworm ay may magaspang na hula sa kanyang puso, nagpanggap pa rin siyang hindi alam at nagtanong. Heavenly Silkworm transformation. Balita ko nagpunta ka sa Eastern Sea City. Tulungan si Terence na malutas ang hidwaan sa Dark Palace. Mahinahong tanong ng ninunong Charlie. Yes, Uncle Master, kababalik ko lang. Oo. Tumango si Heavenly Silkworm Saint at tapat na sumagot. Hindi mo ba alam na may conflict sa amin ni Terence? Bakit mo siya tinulungan? Bagamat kalmado ang tono ni Patriarch Charlie, may bahid ng panunuya dito. Alam ko, pero kumpara kay Terence, mas ayaw ko sa Dark Palace. Ang Dark Knight Palace at ang Sky Elixir sect ay naging magkaaway sa loob ng maraming taon, sagot ni Teresa. Sa pagkakataong ito, hindi ko tinutulungan si Terence, ginagawa ko ito para sa pagiging patas ng Sky Elixir sect. Bakit mo naman nasabi? Bahagyang natigilan si Patriarch Charlie, ngunit nasisiyahan pa rin siya sa sagot ni Teresa. Ang salungatan sa pagitan ng Sky Elixir sect at ng Dark Palace ay naipon mula sa nakaraang henerasyon. Siyempre, dahil din sa panghihimasok ng dalawang walang awa na tao noon, na pumihil kay One Year na ipalaglag ang bata at maging concubine ng Young Master of the Sky Elixir sect, si Teresa. Kung hindi, ang Dark Palace at ang Sky Elixir sect ay magiging mga in-laws, at hindi sila nasa ganoong kaayla hilakbot na estado. Kaya naman, hindi niya naisip na may mali sa dahilan ni Teresa. 2,967. Idinisenyo namin ang paglilitis ng Sky Elixir sect sa pagkakataong ito, at maraming practitioner ang namatay. Bagamat hindi ito masyadong kainahinala, maghay-hinala pa rin ang mga tao sa paglipas ng panahon. Lalabas ako ngayon para ipakita na ang sekta ng Sky Elixir ay patas at makatarungan. Kahit na matapos ang pagsubok, ang mga gantimpala ay mapoprotektahan ng Sky Elixir sect. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas maraming kalahok. Kaya pala, masyado ka pang nag-iisip. Si Patriarch Charlie ay tumango at sinabing nakaluwag, gayunpaman, kung ang planong iyon ay magtatagumpay sa pagkakataong ito, hindi na natin kakailanganin ang ganoong uri ng pagsubok sa espiritong gamot upang mapadalisay ang mga table tasks. Kaya pala. Tapos nakikialam York, ng alagad ko. Sabi ng makalangit na Silkworm transformation.
It's not a big deal. You're the young master of the Sky Elixir sect, syempre kailangan mong unahin ang reputasyon at benepisyo ng Sky Elixir sect. Wala kang ginawang mali. Kinawian ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan na lang natin ito. York, ng Terence na York, layuan mo siya at wag mo siyang tulungan. Oo, naiintindihan ng alagad na ito. Nagmamadaling ibinaba ni Teresa ang kanyang ulo at sumagot. Gayunpaman, isang bakas ng hindi matukoy na determinasyon ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Sige, pwede ka munang bumalik. Kinawian ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maaaring umalis si Teresa. Pagkaalis ni Teresa, ang ninuno ng Charlie ay tumingin kay Harry at sinabing, hindi ito malaking bagay. Ayon sa mga ulat, sira na ang mga Meridian at Dantian ni Terence. Kahit na mayroon siyang Class 4 na Great Recovery Pill, hindi ito makakatulong dahil hindi siya maaaring gumawa ng anumang mga table tasks. Ang karagdagang Grade 3 Great Recovery Pill ay isang karagdagang kagalakan. Totoo iyon. Medyo naiinip ako. Mabilis na humingi ng tawad si Harry. The Heavenly Silkworm Transformation, although senior brother mo siya, young master na siya ng Sky Elixir sect. Try not to question his actions in the future. Ang ninuno ng Charlie ay bumulong sa sarili bago inutusan si Harry. Master, hindi ba ang Sky Elixir sect ay subsidiary ng 5-element sect natin? Napakurap si Harry. Oo, sila ay isang subsidiary na sekta, ngunit sila ay sumusunod sa likod ng 5 elemento na sekta sa lahat ng mga taon na ito, at sila ay nakakuha ng maraming mga benepisyo. Ang aming 5 elemento na sekta ay isang nakatagong sekta, at ang lahat ng mga benepisyo sa ibabaw ay kinuha ng Sky Elixir sect. Ang kapangyarihan ng Sky Elixir sect ay mabilis na lumalawak sa bawat araw, at mula sa araw-araw na hindi ko nakikita, at mula sa araw-araw na hindi ko nakikita, sa bawat araw na hindi ko nakikita. Sekta. Sabi ni Ancestor Charlie na may seryosong ekspresyon. Nakita mo. May hindi ka ba nakikita? Napakurap si Harry. Sino ba ang walang trump card? Kabilang ang ating 5 elementong sekta. Hehe. Sa puntong ito, ngumiti lang si Patriarch Charlie at hindi na nagpatuloy. Ngunit naunawaan ni Harry ang ibig sabihin ng nakatatandang Charlie. Ang 5 elementong sekta ay tila nagpipigil din ang nakita niya ay maaaring hindi ang buong lakas ng sekta. Hindi mapigilan ni Harry na matuwa sa naisip. Dahil ang Sky Elixir sect ay ang ating subsidiary, hindi ba dapat nating imbestigahan kung may tinatago sila? Kung gusto mo ang isang sekta na magtrabaho para sa iyo ng mapayapa, kailangan mong magkaroon ng ganap na kapangyarihan at kainin sila, o kailangan mong hayaan silang laging may bakas ng pantasya at isang trump card, iniisip na hindi natin sila lubusang kakainin. Hindi. Kumaway ng kamay si Patriarch Charlie. Bata ka pa. Hindi mo naiintindihan ang mentalidad ng mga nasa kapangyarihan. Oh. I see. Then why not we, the 5-element sect, go to the front desk? Kung pupunta ako sa front desk, hindi ba ako makakakuha ng mas maraming resources? Nalilitong tanong ni Harry. Hehe, parang tama na ang desisyon na huwag pumunta sa front desk. Kung gagawin namin, siguro wala ako sa 5-element sect. Sabi ni Patriarch Charlie na may kaunting emosyon. Honored Master, what is the meaning of this? Ano ang ibig mong sabihin na wala sa 5-element sect? Hindi maintindihan ni Harry ang ibig niyang sabihin. Ito ay isang bagay na nangyari 12 taon na ang nakakaraan 2 Sky Class Masters ang lumabas ng wala sa oras at inalis ang lahat ng Sky Class Late Phase Peak Masters. Ang sinumang lumaban ay mamamatay, ngunit sinumang susunod sa kanila ay maaaring maging isang Sky Class Master. Nang maisip ni Ancestor Charlie ang nakaraan, nakaramdam siya ng kaunting takot. Sa kabutihang palad, ang 5 elementong sekta ay pinamunuan ni Boss Zuan Millerbay at nanatiling mababang profile. Kaya naman hindi natuklasan ng 2 eksperto ang pagkakaroon ng 5 elementong sekta. Kung hindi, ang 5 elementong sekta ay hindi naligtas. Isang makalangit na dalubhasa sa Dao.
Talagang may makalangit na mga dalubhasa sa daw sa mundong ito. Napagtanto ni Harry na siya ay pulaka sa isang balon. Hindi ba't ang 2 taong iyon ay medyo mapang-uyam? Ang mga lumalaban ay mamamatay. Hindi ba ito makatwiran? Sa mundo ng mga magsasaka, ang mahihina ay biktima ng malalakas. Anong loika ang sasabihin? Hindi ka makatwiran sa pamamagitan ng pagkalason kay Terence, hindi ba? Umiling si Patriarch Charlie at sinabing hindi sumasang-ayon. Og! Totoo yan. Naalala lang ni Harry na ganoon din siya. At saka, ang 2 Sky Class Masters na ito ay hindi makatwiran sa mundo ng practitioning, sinong Sky Class Late Phase Peak Practitioner ang hindi talaga madumi. Lahat sila ay nakapatay na ng mga tao noon at nangagaw ng mga kayamanan ng ibang tao. Kung ito ang ilista, sila rin ang may kasalanan. He just casually take out 8A clause, sabi niya. Tungkol dito. Kung gayon, hindi ba't mas mabuting sundin sila? Hindi ka ba maaaring sumulong sa makalangit na daw? Hindi pa rin maintindihan ni Harry. Totoo yun, ngunit sino ang nakakita nito? Sa nakalipas na libu-libong taon, ang tanging paraan para maging isang Sky Class Practitioner kaming mga practitioner ay ang buksan ang Sky Class Island at maging isang Sky Class Practitioner doon, hindi sumunod sa ibang tao para maging isang Sky Class Practitioner. At saka, parang ang mga cultivator na umalis kasama ang 2 iyon ay nawala na ang balita ng Patriarch sa kanila. Pugilistic na mundo ngayon, sa tingin ko, may 80% na pagkakataon na hindi na sila nakabalik. Ano ang sinusubukang gawin ng 2 eksperto sa landas ng langit? Tanong ni Harry. Ewan ko dyan. Ang mga eksperto sa Heavenly Path ay may mga kakaibang pag-iisip na hindi natin mahuhulaan. Bago maabot ang antas na iyon, walang nakakaalam kung ano ang iniisip o hinahabol ng mga tao sa antas na iyon. Umiling si Patriarch Charlie. Sige, sabi niya. Tumango si Harry at hindi na nagtanong, tama, Master, gagawa pa ba si Terence ng Ultimate Chi Gathering Pill na iyon? Hindi na kailangan pang pinuhin sa ngayon. Ay refine muna natin ang Marrow and Bone Cleansing Pill para sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Ikinaway ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay at nagturo. Ang dantiyan ni Terence na baldado, ano ang silbi ng pag-inom ng pills? Dagdag pa, kung hindi siya may kapansanan, hindi namin siya maaaring hayaang kainin ito paano kung tumaas siya ng 2 antas at makapasok sa Sky Class. Kung gayon hindi ba magiging walang kabuluhan ang lason? 2,968. At reasonable naman, si Lord Master pa rin ang mag-isip ng malayo. Pambabola ni Harry. Naisip na niya ito, ngunit hindi siya mismo ang makapagdesisyon, kaya tinanong niya ang Charlie Patriarch. Sinulyapan ng Charlie Elder si Harry. Sa kanyang katalinuhan, paanong hindi niya makikita ang pagkukunwari ni Harry? Pero wala siyang sinabi. Gusto niya ang personalidad ni Harry. Pakiramdam niya ay tiyak na mas magaling ang alagad niyang ito kaysa sa iba pa niyang mga disipulo sa mga husay ng demonyo at immoral. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas kasama ni Patriarch Charlie si Harry. Napakagandang bagay na magkaroon ng isang alagad na parehong masama at naninigarilyo. Ang nangyari ngayon, kahit na ito ay malapit na tawagan, pinawisan si Terence sa malamig na pawis. Kung hindi dahil sa pagbabago ng makalangit na silkworm, walang magagawa si Terence kundi ibigay ang recovering pill. Gayunpaman, kahit na gawin niya, sa masamang personalidad ni Irving, maaaring hindi niya pabayaan sina Cheryl at Yasi. Siguradong gagawa siya ng bagay na ikasusuklam niya. Bagamat nabali ang 3 binti ni Irving, hindi siya gagawa ng anumang bagay na marumi. Naniniwala si Terence na walang kakayahan si Sumaowang na pagalingin siya ng ganoon kab-iles, ngunit kung gaano ito kab-iles, mas magiging abnormal ang kalagayan ng pag-iisip ni Irving. Naiwasan niya ito ngayon sa makalangit na silkworm transformation, ngunit hindi niya magagarantiya kung ano ang mangyayari sa susunod. Sa pagkakataong ito, bagamat si Terence ay hindi nakaharap sa anumang agarang panganib, ang pag-aalala sa kanyang puso ay mas higit pa. Hindi niya mahuhulaan kung ano ang mangyayari, at kung si Harry ay nakakuha ng balita at nagdala ng mga tao para manggulo, hindi makakapag-ingat si Terence laban dito.
At kaya, pagkatapos ng hapunan, tumingin si Terence sa mga taong nasa harapan niya at gumawa ng mahirap na desisyon. Mag-iimpake ako at babalik sa West Star Village kasama sina Yasi at Cheryl. Magtatago muna tayo sandali. Aalis na ako. Walang gagawin sa iyo ang mga kalaban. Makakauwi ka na. Normal ang tono ni Terence, ngunit makikita ng sino man ang kawalan ng magawa at pagkalungkot sa kanyang mukha. Ang mga salita ni Terence ay nagpatahimik sa lahat ng katatapos lang kumain. Noong unang nasugatan si Terence at naging lumpo, binanggit niya na gusto niyang bumalik sa West Star Village. Bagamat marami sa kanyang mga alipors ang hindi niya kasama noong panahong iyon, narinig niya ang balita mula sa iba pagkatapos ng insidente. Sa pagkakataong ito, nais ni Terence na bumalik muli, at halatang nasa dulo na siya ng kanyang lubid, hindi ito ang gusto nilang makita. Boss, susundan kita kahit saan ka magpunta. Bagamat hindi mo ako kailangan bilang bodyguard, makakatulong pa rin ako sa pagdadala ng mga bag mo. Si Chester ang unang nagpahayag ng kanyang paninindigan, gusto niyang sundan si Terence sa nayon. Wala akong gagawin, kaya dinadala ko sina Sean at Shelton sa hometown ni Mr. Linford para mamasyal. Nakangiti si Old Master Pitts, wala talagang pakialam. Haha Kuya Pitts, mukhang pareho tayo ng conclusion Wala tayong kinalaman sa pamilyahan, kaya tara na. Sabi ni Theodore, lolohan. Kung aalis kayong lahat nang wala kami, siguradong hindi kami magiging masaya. Underlings kaming lahat ng amo. Bakit lahat kayo makakapunta pero hindi namin kaya? Agad namang sumingit si Nanding. Labis na naantig si Terence sa mga salita ng kanyang mga alipin, lalo na ang mga kapatid na Fuller sa likuran niya. Pakiramdam niya ay napakatapat ng mga tao sa paligid niya, at sila ang magiging backbone ng kanyang lakas para iangat niya sila sa Sky Class at Ancient. Of course, I welcome you to visit me. Hindi na nagsalita pa si Terence, tumango lang sa kanila bago bumaling kina Cheryl at Yasi. Cheryl, ano sa tingin mo? Magiging okay kami ni Yasi, pero kailangan naming ipaalam kay Daddy. Natural na tuwang-tuwa si Cheryl na sundan si Terence pabalik sa dati niyang tahanan, ngunit nanatili itong kalmado na mukha na parang isang normal na bagay. Cheryl sis, tayong dalawa lang ang uuwi sa ating bayan this time. You have to grab this chance to get a higher position. Itinaas ni Yasi ang kanyang kamao at pinalakas ang loob. Yasi. Sinipa ni Cheryl si Yasi sa ilalim ng mesa. Anong kalokohan ang binubulalas mo? Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Yasi pouted, feeling wronged. Anong ibig mong sabihin na kayong dalawa lang? Hindi ba kayo bumalik sa akin noong nakaraan? Gulong-gulo ang isip ni Terence na alala niyang bumalik sa nayon kasama sina Cheryl at Yasi, ngunit mukhang hindi iyon ang nangyari. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi, hindi siya nagalit sa promotion, nagalit siya dahil sinabi ni Yasi na silang dalawa lang sa pagkakataong ito, at mali si Terence. Hindi ba? Napagtanto ni Yasi na ilalabas niya ang pusa sa bag at tinawanan ito. Ganoon din ang huling pagkakataon, ngunit hindi nagkusa si Cheryl. Sige, Yasi, huwag na nating pag-usapan ito. Tatawagan ko si Daddy ngayon at sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Sinundan ni Cheryl ang mga salita ni Yasi at binago ang paksa. Dahil doon, kinuha ni Cheryl ang kanyang telepono at dinayal ang numero ni Pablo. Sa oras na ito, ayaw ni Terence na istorbohin ang tawag ni Cheryl, kahit na siya ay naghihinala. Sinabi ni Cheryl kay Pablo ang tungkol sa pinsala ni Terence sa pangkalahatan. Nagulat si Pablo at sinabing susugurin niya agad si Tito Fredo. Kasalukuyang pinalalawak ni Pablo ang kanyang impluwensya sa lungsod ng Eastern Sea. Karaniwan siyang abala, ngunit mabilis siyang sumugod. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal, hinatid ni Tito Fredo si Pablo at Sally sa villa ni Terence. Nang tumawag si Cheryl, nasa kalagitnaan sila ng meeting sa kumpanya. Bumalik sa normal si Sally, at natural na tinulungan si Pablo sa kanyang bagong kumpanya sa lungsod ng Stonegate bilang katulong na mas madalas na sinasamahan si Tito Fredo. Terence, paano nangyari ito?
Nagulat si Uncle Fredo nang makita niya ang mga sugat ni Terence. Isa siya sa mga taong nakakaalam ng mga mahimalang kakayahan ni Terence. Hindi ba pinagaling ni Terence ang sarili niya? Bakit hindi niya magawa sa pagkakataong ito? Mapait na ngumiti si Terence habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon kay Tiyuhinfo at Pablo ng detalyado. Hindi ito ipinaliwanag ni Miss ng malinaw sa telepono, nagbibigay lamang ng magaspang na balangkas ng walang anumang mga detalye. Kaya siya ay nalason, at may mali sa kanyang energy center at mga meridian. Tumango si Uncle Fredo, naiintindihan ang mga paghihirap ni Terence. Hindi sa ayaw ni Terence na lutisin ang problemang ito, ngunit hindi niya magawa. No wonder gusto niyang bumalik sa West Star Village. 2,969. Fredo, sa totoo lang, hindi nalulunasan ang problema ni Mr. Terence. Nakinig si Sally sa kasalukuyang sitwasyon ni Terence at nag-isip sandali bago sinabing, ang pangunahing problema ngayon ay hanggat inaayos natin ang mga meridian at energy center ni Mr. Linford Ford, at pagkatapos ay umiinom ng 2 chi gathering pills, makakalagpas ka sa Earth-class barrier. Sa ganoong paraan, ang epekto ng lason ay mawawala sa sarili nitong. Sally, alam na nating lahat ito ngayon, ngunit ang pangunahing tanong ay kung paano ayusin ang mga meridian at dantian. Si dantian ni Terence ay sira, hindi niya mapino ang dan. Sabi ni Tito Fredo na may mapait na ngiti. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga table tasks. Umiling si Sally, nakalimutan mo na ba ang panloob na sining ng ating pamilya, son? Ibig mong sabihin ikaw. Natigilan si Uncle Fredo. Naguguluhang tanong niya, pero sa ngayon, maliban sa pagpapagaling sa akin, hindi mo na kayang magpagaling ng iba, di ba? Hindi ako. Umiling si Sally. Ibig mong sabihin Jelay. Sa wakas ay naunawaan ni Uncle Fredo ang gustong sabihin ni Sally. Tinampal niya ang kanyang noo at sinabing, paano ko nakalimutan ang eksklusibong internal strength mantra ng iyong pamilya? Kung makakatulong si Jelay, malulutas ang problema ni Mr. Linford Ford. Gayunpaman, kung gusto mong ayusin ang iyong dantian, kailangan mo munang umabot sa ikalawang yugto. Hindi sapat ang unang yugto. Umiling si Sally at sinabing, nasa unang yugto pa lang ako, kaya hindi ko maibabalik ang aking dantian. Hindi ba nagawang iligtas ng second level ang 2 tao? Bakit kailangan sa second level para ayusin ang dantian? Naguguluhang tanong ni Uncle Fredo. The complexity of the dantian is no less than a person's meridian. Kakaunti lang ang cultivators na may sirang dantian, so it is not taken as a special case. In fact, the second level can save 2 people because it can treat ordinary injuries for 2 people, including the meridian, not the dantian. Sa pamamagitan lamang ng sariling pagsisikap ni Jelay ay gagana ang pamamaraang ito, sabi ni Sally. Ang sining ng practitioner ni Jelay ay aktwal na umabot sa ikalawang antas. Tinapos ni Terence ang pagtatalo sa pagitan ni Tito Fredo at Sally. Ano? Umabot ka na sa second level? Parehong nagulat sina Uncle Fredo at Sally. Talaga? Paanong ang bilis ng cultivation niya? Totoo. Gayunpaman, umaasa siya sa energy stone na ibinalik ng sekta ni Uncle Fredo. Uncle Fredo? Tinanong pa kita tungkol dito, sabi ni Terence. So ito ang energy stone. Magaling, Terence, dapat kang makipag-ugnayan kay Jelay. Maaaring ako ang kanyang ama, ngunit hindi pa namin kinikilala ang isa't isa. Hindi magandang ideya na sabihin sa kanya ang tungkol dito. Si Terence, sa kabilang banda, ay medyo napahiya na sayang lang niya ang 2 sa mga istatistika ni Jelay, kung tutuusin. Wala nang ibang magagawa si Jelay kundi ang pagalingin siya ng full-time mula ngayon, at parang ginawa na niya ito. Mula ngayon, ang kanyang hinaharap na pagsasanay ay para sa kanya. Masama ang loob ni Terence tungkol dito, kaya nagtanong siya, maaari ko bang ayusin ang aking dantian at hindi ang aking mga meridian?
Bahagyang natigilan si Sally, ngunit sumagot pa rin siya, mabuti na ayusin mo na lang ang iyong mga meridian nang hindi kinukumpuni ang iyong dantian, ngunit hindi posible na ayusin ang iyong dantian nang hindi kinukumpuni ang iyong mga meridian. Kung gusto mong ayusin ang iyong dantian, dapat kang dumaan sa iyong mga meridian. Kung walang problema sa iyong mga meridian, natural mong maaayos ang iyong dantian ng mag-isa, ngunit ngayon ay magagawa mo na ito ng mag-isa, ngunit ngayon ay magagawa mo na ito. Nakikita ko. Si Terence ay walang magawa. Hindi niya alam kung dapat ba niyang tawagan si Jelay. Mr. Linford Ford, ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya. Kung hindi mo itinaya ang iyong buhay upang iligtas si Jelay sa bulubundukin ng Wulang Hautay, natatakot ako na hindi siya mabubuhay hanggang ngayon. Tiyak na papayag siya. Sabi ni Uncle Fredo, nakita ang pag-aalinlangan ni Terence. Oo, hindi ba kalahating manliligaw mo si Ate Jelay? Talagang tutulong siya kapag may nangyari sa half-lover mo. Medyo nadismaya si Miss na hindi na siya makabalik sa Star West Village, ngunit ang paggaling ni Terence ang pinakagusto niyang makita. Ang selos naman ni Jelay, hindi na siya nagseselos. Pagkatapos ng lahat, siya ay anak na babae ni Tito Fredo, at kahit na ang Miss ay kailangang makipag-away sa isang tao, ito ay sina Yasi at Jelay. Sila na ang pinakamahalagang tao sa kanya, tulad ni Tang York, at Trixie noon, at ngayon ay pareho na ang kantang Linford Jason at Melissa. Ito ang mga taong nag-alay ng kanilang buhay para tulungan siya at si Terence. Walang dahilan si Miss para kamuhian sila. Sige, sabi niya. Tumango si Terence, nagdesisyon. Sa tulong ni Chester, nadial niya ang numero ni Jelay. Hindi nagtagal matapos ang pagkonekta ng tawag ay lumabas ang tamad na boses ni Jelay. Terence. Hinahanap mo ako. Bakit ka natutulog ng ganitong oras? Napakurap si Terence nang marinig ang boses ni Jelay. Oo nga, naging abala ako sa cultivation ko lately, kaya naging black into white ang time difference. Hindi mo ako hinanap at iniwan akong mag-isa sa hotel. Lalo akong naguguluhan. Medyo mapait ang boses ni Jelay. Hindi mo man lang ako hinanap pagkatapos ng trial. Hindi ka bumalik sa Sullivan family. Si Terence naman ay nagulat, hindi niya akalain na nasa hotel pa si Jelay. Hindi mo ako hiniling na bumalik. Sabi ni Jelay. Kung gayon, maaari ka bang pumunta sa aking villa ngayon? May pag-uusapan ako sa iyo. Sabi ni Terence. Ngayon. Punta ka sa villa mo. Wala si Cheryl at Yasi. Natatarantang tanong ni Jelay. Oo, malalaman mo pagdating mo. Mapait na ngumiti si Terence. Hindi talaga gusto ni na Cheryl at Yasi si Jelay noon, dahil sinubukan niyang akitin si Terence sa harap nila sa unang pagpunta nila sa isang bar. Nakakahiya, at hindi siya magpapakita sa harap nila maliban kung may kakaiba. Okay, pupunta ako ngayon. With that, binaba na ni Jelay ang tawag. Malapit lang ang hotel ni Jelay, at pagkatapos ng 10 minuto, inihinto niya ang kanyang sasakyan sa harap ng villa. Bakit ang daming tao? Pumasok si Jelay sa villa at napagtanto na parang isang malaking meeting, maraming tao sa sala. Nang ang mga mata ni Jelay ay bumaling kay Sally, malinaw na nagulat siya sa ilang sandali, ngunit nang makita niya si Terence sa wheelchair, agad niyang nakalimutan ang kanyang pagkagulat at kinakabahang nagtanong, Terence, anong problema? Hayaan mo si Chester na magsalita tungkol dito, maraming beses na itong ipinaliwanag ni Terence, kaya nagpa siyang hayaan si Chester na sabihin kay Jelay ang kanyang problema. Narinig ni Jelay ang tanong at kahilingan ni Terence, ngunit walang pag-aalinlangan siyang tumango, kung gayon, kailan tayo magsisimulang gumaling? 2,970. Gayunpaman, namula ang mukha ni Jelay habang sinasabi niya ito, sila lang ni Sally ang nakakaintindi. I'm not in a hurry. This is only the first step. Kahit na ipaayos ang meridian at dantian ko, wala akong dalang chi amassing pills. Tsaka parang hindi uobra ang isang chi amassing pill. Kailangan kong uminom ng 2 sunod-sunod. Siyempre,
Mas mabuti pa kung mahahanap natin ang panlunas, hindi ko nakakailanganin ang chi gathering pill, at hindi mo na ako kailangang tulungan sa aking mga pinsala, sabi ni Terence. Walang dapat na antidote para dito. Umiling si Uncle Fredo, narinig ko na ang lason na ito noong nasa kaharian pa ako, ngunit wala pa akong narinig na panlunas. Kadalasan, ang mga nalason ng lason na ito ay mapilayan ng walang chi gathering pill na masisira. Gayunpaman, kahit na gamitin nila ang chi gathering pill para makalusot, sila ay magiging lumpo at napakalakas pa rin. Walang katapusang supply ng chi gathering pills, gayunpaman, natatakot ako na maliban sa Sky Elixir sect, walang ibang sekta ang makakagawa ng ganoon karaming chi gathering pills. Hindi ko. Bamantong hininga si Terence, mukhang kailangan kong bumalik sa West Star Village. Hindi bababasa, hindi ako maaaring manatili dito hanggat hindi ko nahahanap ang dalawang chi gathering pills. Ngayon, ang usapin sa Dark Palace ay nalutas na ng mga tao mula sa Heavenly Elixir sect, ngunit hindi ko magagarantiya na babalik ang Dark Palace para sa paghihiganti bukas. Ano? Nandito ang mga taga Dark Palace. Narinig ni Pablo ang mga salita ni Terence at biglang naging labis na nasasabik. Tumingin siya kay Terence at nag-aalalang nagtanong. Uncle Charlton, alam mo ba ang tungkol sa Dark Palace? Napakurap si Terence, nalilito. Ngayon, ang madilim na gabing palasyo ay talagang dumating upang humanap ng gulo. Narinig ni Pablo ang mga salita ni Terence at nabigla, sila. Nandito para manggulo. Ano ang dahilan? Hindi naman dahil sa kung ano-ano, naghahanap lang ako ng gulo. Sa pamamagitan nito, ipinaliwanag ni Terence ang intensyon ng Dark Palace. Sila. Pumunta dito para lang sa grade 3 na tableta. Nakahinga ng maluwag si Pablo, wala ka bang ibang hiniling? Hindi, ano pa ba ang hihilingin ko? Tanong ni Terence, nalilito. Wala. Wala. Umiling si Pablo, nawala sa pag-iisip. Parang may naalala siya pero pinigilan niya ang sarili. Uncle Charlton, may problema ba sa Dark Palace? Pakiramdam ni Terence ay parang may tinatago si Pablo. It's fine. Let's not talk about this anymore, Terence. Kailan mo balak bumalik? Sabi ni Pablo sabay wave ng kamay. Dahil ito ay nakumpirma, natural na mas maaga ang mas mahusay, upang maiwasan ang anumang karagdagang problema. Sabi ni Terence. Mabuti naman at bukas na lang. Mag-impake na kayo, papaalis na kami ni Tito Fredo. Na kayo kung sabi ni Pablo. There's no need to send you off. Mag-isa na lang tayong aalis. It's better to keep a low profile for this kind of thing. Sabi ni Terence, sabi ko sa lalong madaling panahon, hindi bukas. Malamang marami ang nanunood sa atin ngayon, at kahit umalis ako, mapipigilan nila ako sa daan. Kaya gusto kong maghintay kahit saglit, kahit ngayon lang. Hindi darating ang Dark Palace na naghahanap ng gulo, at ang ibang puwersa ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago nila galitin ang Hidden House York, at ang Heavenly Elixir. Tumango si Pablo, okay, then you decide. Jelay, kahit medyo malungkot sa mga sandaling ito, may sasabihin ako sa'yo na nagpapasaya sa akin. Lumingon si Terence para tingnan si Jelay. Anong meron? May iniisip si Jelay na nakakahiya, napayuko ang ulo niya habang namumula ng marinig ang boses ni Terence. Ano? Anong gusto mong sabihin? Hindi pa talaga patay ang mga magulang mo. Hindi alam ni Terence kung ano ang iniisip ni Jelay, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Ano? Hindi patay ang mga magulang ko. Nanlaki ang mga mata ni Jelay, at ang lahat ng mga kaisipang iyon ay itinapon sa kanyang isipan. Bigla, may naisip din siya, at gulat na napatingin kay Sally. Tama, baka nahulaan mo na talaga na si Tito Fredo at si Lola Sullivan ang tunay na mga magulang mo. Sabi ni Terence sabay tango. Namula ang mga mata ni Jelay, ngunit hindi niya kinwestiyon ang mga salita ni Terence. Siguradong maraming beses na itong kinumpirma ni Terence para makasigurado, at ang hitsura ni Sally ay mas patunay. Kaya lang hindi niya akalain na si Tito Fredo at Lola Sullivan ang mga magulang niya.
Jelay, tama si Terence, kami ni Sally ang mga magulang mo. Si Uncle Fredo ay tumingin kay Jelay na kinakabahan at may pag-asa. Actually, alam ko ang tungkol dito noong bumalik kayo mula sa bundok at kinuha ni Terence ang energy stone na iyon. Buti na lang at ang nanay mo at ako ay may napakalakas na kaaway, at natatakot akong idamay ka, kaya hindi ko sinabi sa iyo. Pero hindi ko inaasahan na kahit na hindi mo nakilala si Terence halos nagkaproblema ka pa rin sa kanya, si Linford. Pero buti na lang tapos na. Totoo ba ito? Hindi naman ako nananaginip, di ba? Pakiramdam ni Jelay na siya ay nasa panaginip si Terence ay nasugatan, at natagpuan niya ang kanyang mga biolohikal na magulang. Jelay sis, tatay mo talaga si Tito Fredo. Narinig ito ni Cheryl mula kay Terence at Tito Fredo. Naintindihan ni Jelay hindi nakakagulat na napakakaibigan ni Cheryl sa kanya, ito ay dahil anak siya ni Tito Fredo. Tama ang hula ni Jelay, iyon ang iniisip ni Cheryl. Tinatrato siya ni Uncle Fredo na parang sarili niyang anak, at maraming beses niya itong nailigtas. Ngayong nahanap na niya ang kanyang anak, tinanggap siya ni Cheryl kahit na nagkaroon siya ng ilang emosyonal na gusot kay Terence. Siya ay anak na babae ni Tito Fredo, at iyon ang dahilan kung bakit siya hindi naiiba sa sarili niyang kapatid. Katulad ng pagtrato ni Yasi sa kanya, hindi niya ito tinatrato bilang isang tagalabas, at hindi kailanman nakipag-away sa kanya para sa anumang bagay. Tatay. Nanay. Akala ni Jelay ay magiging isang mabigat na tawag ito sa kanyang mga magulang, ngunit ang pagtawag sa kanila ng ganoon ay napakadali. Jelay. Unang bumagsak ang luha ni Sally, ngunit mas mahigpit si Tito Fredo at patuloy na ngumiti kay Jelay. Nanay. Itinikom ni Jelay ang kanyang mga labi, lumakad pasulong, at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Sally. Nakakatuwa ang lahat na ang isang matandang tulad ni Jelay ay gagawa ng ganito, ngunit naiintindihan nila ang kanyang nararamdaman. Nakatingin sa masayang mukha ni Jelay, naantig si Cheryl. Kung isang araw, makikita niya ang kanyang ina, matutulad ba siya kay Jelay? Malamang gagawin niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.